Yo, I was thinking, why do I vlog? Or why should I vlog? This video is my answer to share with you what's the reason behind my vlogging journey, whether you care and join me or not. Ngayon, we live in a social media era. Lahat ay nasa internet na. Education, entertainment, pati AI. Na-inspire ako sa mga creators like Gary V, Ali Abdal, Iman Gadzi, Alex Hormozy, and most especially Casey Neistat. Mga taong dinodocument yung journey nila, yung mga daily grind, struggles, at kung paano nila tinitake as lessons yung mga challenges na nag-pop up along the journey. Si Ali, for example, iniwan niya na yung full-time job niya si doctor para i-pursue and maging full-time sa content creation. And sobrang nag-resonate ito sa akin. Pero sa akin, hindi ko pa naman clear goal na iwan yung trabaho ko kasi yung trabaho ko is video editor. Related naman siya sa content creation. Ang gusto ko lang is magkaroon ng Casey Neistat vibe na capture ko lang yung mga day ko, week, month, and gawin ko siyang kwento para magandang panoorin as a movie sa YouTube. Oo, parte sa rason yung possibility na kumita. Pero may mas deeper akong reason na nakita ko sa vlogging career na sa tingin ko is priceless. Ito yung mag-capture ng moments in my life na never ko nang mababalikan. And that for me is very priceless. Let's use Gary Vee as an example. Gary Vee started posting way back 2008. Almost everybody right now And ngayon, 2025 na. Almost 2 decades na yung nakalipas. Gary Vee can look back on his younger self at makikita niya kung paano siya nag-grow at kaya niyang ma-relive yung mga moments na yun. And para sa akin, grabe ang lakas ng impact nun. And to my future self, gusto ko ding ma-feel mo yun. Pero ito yung struggle ko. I am not Gary Vee and I am not Casey Neistat. Bakit nga ba may pakialam yung tao sa mga contents na i-upload ko? At dahil sa puntong yon, halos 1 taon akong hindi nakapag-upload. Mga pinagpo-post ko lang is about video editing for client purposes and portfolio edits. Pero ngayon na-realize ko, they all started with 0 viewers, 0 subscribers, and 0 support. Ang difference lang is, nagsimula sila kahit ano pa man yung kalagayan nila sa panahon na yon. Kaya ito ako ngayon, 2 viewers, 1,000 subscribers, and 1 supporter. Hindi man ako katulad nila, pero one thing is for sure, I will discover and find my true potential. And on this journey of growth and self-discovery, I will know what it takes for me to achieve that. Yun lang. Peace.